Muli o Diyos sa oras na ito, Lord, buksan niyo po ang aming kaisipan at buksan niyo po ang aming mga tenga, ang aming spiritual understanding, spiritual mind, and spiritual ear, O God, that we may hear what the Spirit of the Lord is saying unto us, Lord. Kadalangin po namin, Ama, na ito po itarap niyo sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. At ito po, O Diyos, ay maisakabuhay namin, maibahagi din namin ito sa maraming tao na nangangailangan din ng katotohanan. At ngayon pa lamang dakilang, Ama, hayaan niyo na po pasalamatan ka na namin sapagkat alam namin pagkatapos ng gawain ito, pagkatapos namin makinig at manood, at pagkatapos namin lumalo, ang kaligtasan ay sumaamin, ang kagalingan ay sumaamin, ang himala ay sumaamin, mga dakilang bagay ang ibinigay niyo sa amin, kasama na po ang mga taong aming ipinapanalangin at ang aming mga mahal sa buhay. Sa oras pong ito, Ama, kunin niyo na po ang lahat ng pasasalamat. Ito po'y para lamang sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus at ang power sa iyo sa atin na. Amen. Palakpakan natin ang panahon ko. Tayo makakaupo sa banal na presensya ng ating Panginoon at ang ating pinag-aaralan sa oras na ito ay natatagpuan sa Proverbs 16 verse 3. Proverbs 16 verse 3 or Kawikaan 16:3. At ang nagsabing ganoon sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Proverbs 16 verse 3. At ano yung ating pamagat? Siyempre, yung ating pamagat ay yun din, no? Yun din. Tulungan si Asher, takbuhin na at maingay. Sige na, tulungan mo na, takbuhin mo na kasi si Asher nag-aasikaso pa ron eh. Ayan. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Sa Tagalog, ipagkatiwala mo sa Panginoon anumang iyong balakin o anumang iyong layunin o anumang nais mong gawin, at ang iyong mga plano ay magtatagumpay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Siyempre, lahat tayo ay nais natin ng pagkatagumpay. Tama? Amen. Lagi kong sinasabi sa mga kapatid, no? Lagi yan, no? Hangat namin ang inyong pagkatagumpay. Palagi yan, laging pag nagkakasas ako, after ng prayer ko, pag nag-message sa inbox sa FB ng mga kapatiran na in this nation and other parts of the world, laging nilalagay ko ay hangat ko o hangat namin ang inyong magkatagumpay. Amen po ba? Siyempre, lahat tayo ay nais natin tayong lahat ay magtagumpay. Amen. Amen. Taas nga yung kamay ng gustong magtagumpay at patuloy na tagumpay at walang hanggang tagumpay. Of course, tayong lahat. Amen? Ngayon, isa-isahin natin yung Proverbs 16 verse 3. Diba? Actually, ito yung binanggit ni Sister Yvonne kanina. No? Nakibahagi ko rin ito last Friday, pero happy lang nung last Friday. Ano po? At pag Friday, aatin tayo, no? Dadalo tayo pag Friday sa ganap na alas 5 ng hapon sa lugar na ito, sapagkat dakilang bagay ang ginagawa ng Lord. Ang sabing ganoon, commit to the Lord, no? Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen po ba? Pagkatiwala mo sa Panginoon. Ngayon, sinong Panginoon ang ating pagtitiwalaan ng ating mga plano, layunin, mga balakid, mga gawin para tayo magtagumpay? Walang iba kung hindi yung Panginoon ng Bible. Amen. Marami kasi pinapanginoon eh. But there is only one Lord in the Bible. Amen po ba? Pag sinabi mo Panginoon, minsan pumapatungkol din yan sa tao, di ba? Tao. Amen? Yung boss mo, yung amo mo, di ba? May tao po ba? Master. Isa kung tawagin natin, Master. Di ba? Lord din yun, Panginoon. Yun ay pumapatungkol sa mga those people over us, no? Yung mga pinapatungkulan ng Panginoon.
Pero ang Proverbs 16 verse 3 ay nagtuturo ng isang Panginoon na ang ibig sabihin ditong Panginoon walang iba o hindi yung tunay na Diyos. Amen. At sino ang tunay na Diyos ng Biblia? At sino ang tunay na Diyos ng langit at ng lupa? Sa Old Testament, listen very carefully, sa Old Testament, siya ay nagpakilala si Jehovah. Say it, Jehovah. Ang pangalan ng Ama sa Old Testament, ang ibig sabihin ng Panginoong ito sa Hebrew word, ay Jehovah. Nakikinig pa ho ba tayo? Siya si Jehovah. At si Jehovah ito ay marami pa siyang names and titles na ginamit in the Old Testament. Ngunit ang isa sa pinaka-ginamit niya na pangalan niya ay Jehovah. Say it, Jehovah. As ang Tagalog naman, ang Tagalog version naman ay nagsali ng Yahweh. Pakisabi, Yahweh. Naunawaan natin ha, kaya pag ang Bible ninyo ay Tagalog, hindi niyo mabasa yung Jehovah. Ang nababasa niyo diyan ay Yahweh. Tama ba? Kasi ang Tagalog version ay nagsali ng Jehovah na Yahweh, no? Yahweh. At ang English naman ay Jehovah. So mga minamahal, there is only one God, there is only one Lord, there is only one Savior, there is only one Healer. Iisa lang ang Diyos. Amin po ba? Ngayon, para maunawaan natin ang iisang Diyos na ito, pakisabi isang Diyos. Ang iisang Diyos na ito noong Old Testament, bilang Ama, siya ay nagpakilala bilang Ama. At bilang Ama, ang pangalan niya ay si Jehovah. Ano ang pangalan ng Diyos ng Old Testament bilang Ama? Sa katauhan ng Ama, Jehovah. At makikita natin sa aklat ng Lucas 2:26. Yan, tingnan natin, Luke 2:26. Anong sabi rito? Yan. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. May tao ba? It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. Anong tawag ni Christ? Lord. Si Christ ay tinawag ding Lord. Si Christ ay tinawag ding Panginoon. Naunawaan po natin, ang isang Diyos na ito, noong Old Testament ay nagpakilala bilang Ama. Dito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Ang isang Diyos na ito ay nagpakilala ng Old Testament bilang Ama at ang pangalan niya ay si Jehovah. At ang isang Diyos na ito noong New Testament ay nagpakilala bilang Anak at ang pangalan niya ay ano? Kristo or Jesus. Ilan po ang Diyos? Isa. Ngunit ang Diyos na ito ay binubuo ng tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Naunawaan po natin, kaya huwag tayong maguluhan na ang Diyos na ito ay maraming Diyos, iisa lang ang Diyos. Ngunit ang Diyos na ito ay nagpakilala ng Old Testament, di ba, isa? Sa Ilocano, ang ibig sabihin ng isa? May isa? Sa Bicol? Ha? Dua, Bicol? Ano ka, Timo? Sa Bisaya, ano yung isa? Usa. Usa. No? So, ang iisang Diyos na ito ay nagpakilala ng Old Testament bilang Ama. Anong pangalan niya? Jehovah. At ang iisang Diyos na ito ay nagpakilala ng New Testament bilang Anak. Anong pangalan niya? Jesus or Christ or Messiah. The Lord's Messiah or the Lord Jesus or the Lord's Christ. At ang sabing ganoon, pinahayag daw ng Diyos kay Simeon na hindi siya mamamatay. Ipinahayag sa kanya ng Holy Spirit na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Panginoong Jesucristo. Kaya tuwang-tuwa siya nung doon sa temple, Luke chapter 2 ay nakita niyang dinededicate or inayaalay si Jesus
sa ating Amang sumasalangit. Nakasanayan natin sa ating religion, our former religion, na ang bata ay binibinyagan. Pero ang bata ay hindi binibinyagan sa Biblia kung hindi iniyaalay, dinededicate, or pinipresent sa ating Panginoon. Naunawa natin, when Jesus Christ was presented, to the God the Father in heaven, by His, yung kanyang ama at ina sa mundong ibabaw nito na si Maria at si Jose, nakita siya ni Simeon. Tuwan-tuwa si Simeon. Dahil sinabi ng Lord kay Simeon, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita si Jesucristo na Panginoon. Mukhang dalawa na yung Panginoon natin, di ba? Panginoong Ama na Jehovah, Panginoong Christ na anak ng Diyos. Dalawa na yung Panginoon natin, no? Ilan ba yung ating Panginoon? Isa lang. Tingnan natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit. Take note. Tingnan nyo maigi. Now the Lord is the Spirit. Ngayon ang Panginoon ay ang Espiritu. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Napapansin ninyo, noong Old Testament, talagang tinatawag talagang Lord, si Jehovah yung Ama. Amen po ba? Amen. Glory to God. At dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan palagi. Huwag nyo nga alisan ang tingin yung magandang lalaki sa harapan. Habang tinitingnan nyo, lalong gumagwapo talaga. Ganun talaga. So nakita natin maging sa New Testament ay marami rin niya na si Jesus Christ ay tinawag o binanggit din na Lord. Tama? At hindi lang po ang God the Father na si Jehovah, hindi lang ang God the Son na si Jesus Christ ang tinatawag na Lord. Even the Holy Spirit or the Spirit ay tinawag na Lord. Tingnan niyo, 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit. Ngayon ang Panginoon ay ang Espiritu. And the word, the Spirit of the Lord is the Espiritu. So makikita natin na ang iisang Panginoong ito ay tinatawag na Jehovah ng Old Testament at ang iisang Panginoong ito ay tinatawag na Jesus ng New Testament. At yung doon sa mga bahagi pa rin ng New Testament, ang iisang Panginoon na ito ay tinatawag na Spirit or Holy Spirit. Naunawaan natin. Naintindihan mo ba natin? Ngayon, ilan ang Diyos o ilan ang Panginoon? Isa lang. Ang iisang Diyos na ito, ang iisang Panginoon na ito ay binubuo ng tatlong persona, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin si Lord. So, para maintindihan natin that there is only one God, but has three divine, distinct personalities. Meron siyang tatlong iba't ibang persona. Iba yung personality ng God the Father, iba yung personality ng God the Son, at iba ang personality ng God the Holy Spirit. Naunawaan po ba natin? Holy Spirit is God, Holy Spirit is Lord, Jehovah is God, the Father is God, and Jesus Christ, the Son of God, is God. No, and hindi sila tatlong Diyos. Hindi sila tatlong Panginoon. Isang Panginoon, isang Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Maliwanag po ba yun? Is that clear? Sino yung nakakaunawa? Taas ang kamay. Tanungin mo nga yung katabi mo, gets mo ba? Hindi mo gets? Ulitin ko ulit. Hindi na. Tanungin mo na lang yung katabi mo para mag-gets mo. At ang sabi ng Proverbs 16 verse 3, tingnan natin, no? Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Kaya pag sinasabi natin, Amang sumasalangit, Panginoong Diyos, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, ang aking plano. No? Panginoong Jesucristo, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga plano. Dear God, the Holy Spirit, I commit unto you all my plans. Ang tanong sino ba? Ang dami pa naman yata ang kinakausap. Ilan ba sila? Isa lang po yun. Amen? Amen po ba? May tao pa po ba rito? Ricardo, ang gwapo mo. Ricky, ang gwapo mo. Ilang yung gwapo? Isa lang yun. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka. Nagalit ba siya? Hindi. Sabi mo, pangit ka. Wag.
magagalit yan. Wag mo sasabihin yan. Wag mo sasabihin yan. So makikita natin ang sabi ng Biblia, pagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga plano, ang lahat ng iyong mga balakid, at magtatagumpay ka. Hindi po ba? Basahin natin the book of Proverbs 16:1 and 2. Basahin natin. Proverbs 16:1 and 2. Tingnan natin. Yan. Proverbs 16:1 and 2, no? Simulan natin sa may simula. Yan. At Proverbs 16:1 and 2, no? Mamaya, babasahin natin yung Proverbs 3, 5, and 6. Babasahin din natin yun. Pwede nyo nang ilista. Proverbs 3, 5, and 6. Babasahin din natin yun. Pwede nyo nang ilista. Proverbs 16:1 and 2. Proverbs 3, 5, and 6. Yan. Sa man, belong the plans of the heart. No? To man belong the plans of the heart, but from the Lord comes the reply of the tongue. No? Ang sabi ganoon, no, yung ating daw mga plano ay nagmumula sa ating mga puso. Amen? Yung ating mga balakid, yung ating mga gusto, yung ating mga ibig, yung ating mga hari, nagmumula yan sa ating mga puso. Ngunit may tinuturo sa atin ang Proverbs 16 verse 1. May tinuturo sa atin na meron tayong Diyos, meron tayong Panginoon. Amen. Na yung balaki ng ating mga puso, yung naisin ng ating mga puso, yung mga tinitibok ng ating mga puso, yung gusto ng ating mga puso, ba't patungkol sa puso? Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, dapat nating maunawaan at maintindihan na merong Diyos. Hello? Na merong Diyos, na merong Panginoon, na hindi yung balakin lamang ng ating mga puso, ibig lamang ng ating mga puso ang dapat na mapangyari at masunod. Dapat kung ano man yung balakin ng ating mga puso, isinasubmit natin sa Diyos yan. Dapat ang huling tugon ay walang iba o hindi ang Panginoon. Hello? Kita pa mo ba dito? Hindi po ba? To man belong the plans of the heart, but from the Lord comes the reply of the tongue. Ibig sabihin, ito yung balaki ng aking puso. Ito yung nais ng aking puso. Ito yung aking gusto. No? Pero meron akong Panginoon, isinasubmit ko ito sa Kanya. Hello? Kita pa ba rito? Meron akong Panginoon. Alam mo, pag ikaw dalaga o binata ka, alam mo, nagde-decide ka on your own. Di ba? Ngayon, isinasubmit mo yan sa parents mo. Tama? Tama ba? Sino yung mga anak dito na nagkasubmit sa kanilang parents? Taas ang kamay. Very good. Si Jonathan, nakataas ka agad ng kamay. Very good. Manakpakan natin ang Lord sa buhay ni Jonathan. Praise God. No? Pag ikaw ay anak ka, siyempre may magulang ka eh. Meron kang balakin sa buhay na ito, pero dapat ginagalang mo ang magulang mo. Sabi ng Ephesians 6:1-3, Efeso 6:1 hanggang 2 pala, kahit na hanggang 3 na isama mo na. Sabi gano'n, alam mo, merong isang mahalagang utos na kapag sinunod mo ito, bubuti ang kalagayan mo, uunlad ang buhay mo. No? At hahaba ang buhay mo. Alam mo kung ano yun? Kung susundin mo at pararangalan mo ang mga magulang mo. Yun ang sabi ng Ephesians 6:1-3. No? Merong isang napakahalagang utos, no? Na kung ito ay gagawin mo, alam mo, hahaba buhay mo at uunlad ka. No? Kung ikaw ay susunod sa iyong mga magulang sa Panginoon, sa magulang sa Panginoon, at gagalangin mo sila, bibigyan mo sila ng karangalan. Alam mo, ako naunawaan ko to kasi tatay ako eh. No? Alam mo, kung ano yung, alam ko ng mga nanay at alam ko ng mga tatay. No? Kapag ang kanilang mga anak ay bumabagsak, sino ang higit na nasasaktan? Ang magulang. Kapag ang mga anak ay umaangat, sino ang higit na natutuwa? Ang mga magulang. Alam mo, laging may kirot sa dibdib ang mga magulang kapag nakikita nila na ang anak nila ay napapariwara.
Pero mga anak nila ay nakikita nilang gumaganda ang buhay. Alam mo, tuwang-tuwa ang mga magulang. Taas nga ang kamay ng mga anak dito. Nagibitawan yung bag, nagitaas yung kamay. Alam mo, salamat po sa mga kamay. Alam ba ninyo na ang masabi kong pinaka-corona, no, ng mga magulang ay ang mga anak? Tama? Yes. Ang totoo nga, kami mga mabubuting mga magulang, mga mabubuting mga magulang, ay nagpupunyagi, ginagawa ang lahat ng bagay para sa ating mga anak. Tama? Amen. Maaring hindi alam ng mga anak natin yan. No? Pero alam na alam natin lahat yan. Ako, aminin ko yan, isa sa dahilan kung bakit ako nagsusumikap sa buhay na ito ay para sa mga anak ko. Dahil nais ko silang makita na nasa magandang kalagayan sa darating na panahon. Natutuwa ako kapag sila ay nasa magandang kalagayan. Natutuwa ako kapag sila ay bumubuti yung kanilang grades, tumataas yung kanilang grades. Natutuwa ako at nagagalak ako. Amen. Naalala ko nga po, pumunta ako sa hospital, pinag-pray ko yung isang batang na dengue. Alam mo, sabi ng tatay niya, sana pastor, ako na lang ang na-dengue. Sana ako na lang ang nakahiga dyan, hindi yung anak ko. Isipin mo. Wala siyang parang nararamdaman, si tatay, hindi siya na-dengue. Pero parang siya ang hirap at bigat na bigat. Sabi niya, sana ako na lang yung nakahiga dyan sa bed of sickness. Sana ako na lang yung na-dengue. Sana ako na lang yung nakaswero. Sabi niya ganoon. Ibig sabihin, ganoon ang mga magulang. Amen? Amen. At ang sabi ng Lord sa mga magulang, lalo na sa ama, no, huwag niyong buyuin sa pagkakagalit ang mga anak. Magusturuan niyo ng daan ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya ako, makipag-usap ako sa mga anak ko, malumanay eh. Hindi ako para sigaw. Hindi mataas yung boses ko. Malumanay lang talaga yan. Di ba? Alam mo, pag-uwi ko ng bahay kahapon, last night, kagabi. Sabi ko, bakit ganyan yung ayos ng electric fan? Tingnan niyo yung ayos, nakatagilid. Sabi ni Mapagi. Eh talagang nakatagilid talaga yan. Sa laki ba naman na electric fan, binunggo ni Joseph. Kaya yan si Joseph, nagtatago. Nandun sa kwarto ng mga babae, nagtatago, natatakot. Tinignan ko electric fan. Okay? Talagang, pre-oscillation. Talagang pusang gumagano kahit na walang kuryente. Okay eh. Then, tinanong ko si Joseph na kasi mamagig. Dalaban ni Joseph ang cellphone niya doon sa room ng girls. Hindi, naiwan niya yung cellphone niya. Okay, naiwan pala yung cellphone. Ginawa ko yung cellphone ko. Nag-text ako sa cellphone ni Ruth. Ginamit ko yung cellphone ni Ruth. Sabi ko, Joseph, sabi ko, para mapagnabasa ni Ruth, alam niya kay Joseph yun. Sabi ko, Joseph, sabi ko, I love you. Kahit na nasira mo ang electric fan. Then sabi ko, Joseph, sabi ko, I love you. Kahit nasira mo ang electric fan. Maya-maya nag-reply si Joseph, ha 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 ha. Amen. Praise God. Hallelujah. That's love, di ba? That's love. It's a father's love. Glory to God. At ituloy natin yung basahin ka natin yung siya, Ephesians 6:1-3 and 6:3 na batayan. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. No? May pangako ang Diyos. No? Verse 3. That it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Yung mga maikli pala ang buhay, hindi pala masunurin sa magulang yun. Yung mga hindi pala umuunlad, hindi pala masunurin hindi pala masunurin yun. Ganun yun. Gusto nyo, meron ba itong mga anak? Gusto nyo bang humaba ang mga buhay ng mga magulang ninyo? Amen. So huwag kayong maging passed away. Passed away.
English yun. Sa Tagalog, pasaway. Because your father and mother will immediately pass away. Ay magiging pasaway. Verse 4, verse 4. Verse 4 ba siya? Meron ba? Meron yun? Yan, sige nga. Saglit lang. I-type nga ni Asher yan. Yan. Si Asher, bakit naging tatay ito magiging mabuting ama doon? Pero matagal pa yun. Wala pang nobya yan eh. Wala pa. Nagkaroon natin ng nobya yan. Alam, tinukso lang kasi siya. Tinanggap naman niya just for the sake of panunukso, pero na-realize niya it's not your time, sabi niya. Mga teenagers, magpaturo kayo kay Asher. Fathers, not only the teenagers, even kung sinabi mong teenagers, 13 to 19, that is teenagers, di ba? 13 to 19. Kahit yung mga 20 and above, pwede mo turuan siya. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Gano'n. Mga ama, huwag niyong buyuin sa pag-aagalit ang inyong mga anak. Bagkus ay turuan ninyo ng tama at mabuting aral ng Panginoon. Kaya mahirap. Makinig kayo mga nanay at mga tatay. Huwag kayong masyadong nabubugot. Nag-i-hysterical. Baka makita sa mga anak niyo. Anak, maganyan ka. Dapat mga anak. Dapat mga ganon. Totoo naman eh. Nanariba ko siya sa mga anak ninyo, anak. Hindi gano'n. Gawin na masyado tayo marami na si mga nanay, tatay, masyado nag-hysterical. Minsan nga, nag-uusap lang sila. Akala mo galit eh. May gano'n ba? Hindi ba? Bakit ganyan kayo mag-usap para yung mga galit? Hindi! Ganun na talaga kayo mag-usap! Hindi, mga born again na tayo eh, di ba? Pag mga born again ka, mga soft-spoken na yun eh, mga malulumanay na yun, di ba? Eh, ba? Malulumanay na yun eh. Kumain ka na ba? Okay, tuloy natin yung pagbasa. Sa verse 2 na tayo na-share, no? Proverbs 6:16, verse 2 na tayo share. Yan. All a man's ways seem innocent to him, but motives are weighed by the Lord. Diba? Ang sabi ganoon ng Biblia, para sa mga tao, lahat ng gagawin niya, para sa tingin niya, okay yan eh. Okay? No? Pero ang sabi ganoon, ang Diyos ang nagtitimbang ng lahat. Diba? May tao pa ba rito? Kaya dapat pag may plano tayo, ilalagay natin sa kamay ng Lord. Lord, sige nga, timbangin mo nga. Ito bang plano ko, okay ba ito sa'yo? May tao pa mo ba dito? Okay ba ito sa'yo? Yan. Kaya ano sabi sa Proverbs 3:5 and 6? Tingnan natin. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan o kaunawaan. Alam niyo ba kahit na sinong pinakamatalinong tao pwedeng magkamali? Alam niyo ba na kahit sinong pinaka-scholar na tao ay pwedeng magkamali? Kaya ang sabi ganoon, huwag kang magtiwala sa iyong sariling karunungan. No? Bagkus sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali, no? Sangguniin mo ang Diyos at itutuwid niya ang iyong landas. Di ba sabi nga nila palagi, di ba? Pag nagmamadali ang isang tao, may tendency siya ay madupilas. Tama? Pag lagi kang nagmamadali, may tendency madupilas ka, no? Ganon din sa bawat desisyon. Na sa bawat desisyon natin at nagmamadali ka na gusto mo kaagad na i-execute yan o isa katuparan niya, malaki ang tendency na ikaw ay magkamali. Naunawaan ko ba natin? Kaya sabi nila, bago ka magpatupad ng isang bagay, isipin mo ng 7 beses. Sabi nga nila, pag nagagalit ka at baka makagawa ka, makapagsalita ka ng hindi tama, no? Mabuti pa pag nagagalit ka, tumahimik ka muna at ikaw ay bumuntong hininga ng malalim. Yan.
Tao ba? Bumunting hinanga ka ng malalim. Gino. O, di ba? Sa pag nakapagbuntong hinanga ka na, so, siyempre yung utak mo, makukul na yan. Kasi pabalagay ka na. Ganun yun. O kaya naman, kung hindi kulang, bumuntong